First at ngayon, pag-uusapan naman po natin is another bike check. At nakakatuwa talaga itong mga bike check na to, no? Kasi natututo ko, no, mga may nalalaman ako mga bike parts na, let's say, na hindi ko alam or hindi ko pa naririnig. Kaya, again, nakakatuwa talaga itong mga bike check na to kasi marami kang matututunan talaga. And of course, lumalawak yung friends mo dahil gusto mo nga ipag-communicate sa iba. Reach out ka, no, para sa bike check, no? Kaya itong bike check na to, ngayong araw na to, pag-uusapan natin is ang Piz Shukaku ni Ate Red. So, kung bago po sa channel ko, ako nga pala po si Admin Allen and I create fixed gear vlogs, reviews, Q&A, basta about fixed gear or cycling, ginagawan ko po ng content yun dito sa YouTube channel ng Manila Urban Fix. So, kung gusto niyo pa ng ganitong klaseng content, kindly consider na mag-subscribe po kayo, share, comment, and mag-like na po din kayo, of course. So, without further ado, simulan na po natin. So, itong Piz Shukaku na to, again nga, bago lang sa akin to, you know. Kasi bagong dating lang yung Piz. So, yung pinakauna natin, madalas dito sa bike check, is ang frame set. At ang frame set nga natin dito is ang Piz Shukaku. At itong Piz Shukaku na to ay very aggressive, no? Very aggressive yung geometry dahil naka-pursuit siya. So, very aero siya. And of course, since aggressive, since aero, maganda siya for racing. At itong Piz Shukaku na to, meron siyang maraming colors, no? Maraming siyang colors na pwede mo pagbilan. Tulad ng silver, blue, black, white, and of course, itong ang bike ni Ate Red is pink. And oo nga pala, yung tinidor niya is a full carbon fork, making it a very lightweight frame set. Ideal for racing, ideal for climbing. And ganoon na nga pala din yung headset niya, no? Piz din yung headset niya. Tapos kung mapapansin nyo naman yung decals, ang ganda ng decals, no? Parang very abstract, no? Tapos parang mga dash. Pero hindi talaga scratches, no? Decals talaga siya. So again, itong frame set ito is very aero, very aggressive, and for sure, it's very light dahil again, full carbon fork itong frame set ito. So, okay, very sorry. So, doon naman po tayo sa sunod at yun ang drivetrain, no, crankset. So, sa crankset naman, yung cranks niya is a Piz Outboard V2, 49.2 to be exact. So again, itong Piz, ngayon ko lang siya narinig. So, hindi ko pa natatry yung outboard niya, pero ito nga, may outboard na V2. Nasasabi naman mga iba, good naman din daw yung outboard, solid naman din daw. Pero minsan lang mga may issue na tumutunog. Tapos yung pedals niya is R540 Shimano, puti. So, very blingy, no? Kasi puti. Actually, minsan lang makakita ng puti, madalas itim. Tapos yung cog naman niya is unbranded 14 teeth and 16 teeth. Tapos yung kadena nga pala niya is a normal na black fixed gear chain. So again, itong cranks na to, itong drivetrain niya, it is solid, no? It is solid. Alam ko mura lang yung Piz outboard, no? Tapos imagine mo yun, mura lang, tapos may outboard na crankset ka na, 'di ba? Win-win situation 'yan, men. Affordable na outboard. Tapos ang ganda pedal, yeah. Overall, again, solid, very good, very good. Doon naman po tayo sa susunod at yun ay ang wheelset. So, ang wheelset naman is Velocity Pursuit, no? VP wheelset. At yung VP na wheelset na to is, again, very air siya, no? 20-24 spokes. And also nga pala, VP, VP track pista, no? At mabibili mo siya sa Velocity Pursuit. Since, again nga, 2020, usually mas, very aero. Tapos, of course, ganoon din yung hubs niya, VP. Ganoon din yung rims niya, VP. At yung gulong niya sa front is a Thick Slick 25C. Also sa likod, a Thick Slick 25C. So overall, itong wheelset ito, aero, tapos halpakan mo pa ng magandang at makapal na gulong. Again, man, win-win situation na naman. At alam ko, mura din tong, mura din tong VP wheelset, no? Itong VP track pista, no? So I guess, parang katunggali siya ng, ng Arrow wheelset ng Celt, no? This would be a really good competitor against the Arrow wheelset. Ako nakapag-arrow na ako, pero hindi ko pa doon natatry itong Velocity Pursuit na wheelset. But in the future, I might. So, doon naman po tayo sa last. At yun ay ang cockpit, no? And also nga pala sa cockpit, idadamay ko nga pala din dun sa likod. Para dire-diretso na din to sa lahat hanggang dun talaga sa front ng cockpit. So, simulan na po natin. So, itong pinakauna po natin is ang seat collar, no? Yung seat collar niya kasama na din sa frame set niya, which is itong Piz. And yung saddle niya is also a Piz. So, ito talaga si Ate, no? Pizanatic, no? So, anyway, yun nga. Puro Piz, which is very good, matchy-matchy. Seat post, unbranded alu seat post, 31.6 clamping. So, oversized pala tong seat post na to. Again, hindi ko alam. So, ito yung beauty
ng bike check kasi mga may bagay ka na hindi alam, tapos nalalaman mo, which is, again, very good for your bike knowledge. So, yung stem naman niya is a Boardman, 110 millimeters. Then, yung bars niya is a Giant XTC drop bars and at size 42 centimeter. Overall, again, itong cockpit niya is very, very solid. Pupis, no? And parang gusto ko yung niya, yung Boardman stem. Parang maganda yung Boardman stem niya. So, let's rate this bike from 1 to 10. Actually, hindi ko talaga siya ni-rate from 1 to 10. Ni-rate ko siya base sa naayon sa akin, nafe-feel ko, nagugustuhan ko. Kasi, well, again, ako naman nag-evaluate. Pinapayagan naman na ako ng mga owners. And running joke yun dito sa Manila Urban Fix. FYI lang sa inyo mga, new fans. Baka magalit kayo na, Lynn, bakit hindi mo ni 1 to 10? So, again, it's a running joke here in Manila Urban Fix. So, again, kung i-rate ko to from 1 to 10, I would rate this a mid-range na racing bike. No? A mid-range racing bike. Bakit mid-range? So again, yung frame set, hindi man siya sobrang mura, hindi naman din sobrang mahal. Kumbaga nasa tama lang. And tapos yung mga nito, yung mga parts nito are racing specific, no? Velocity, racing specific, cranks, outboard, racing specific. Tapos yung geometry niya, yung frame set niya, again, is race specific. So again, itong bike na to is a really good mid-range, race specific na bike. Again, kung naghahanap kayo ng mga, mga gustong build or mga suggestion na build, I'm pretty sure na itong build na to, this would be a really good candidate to para maging build nyo, no? I mean, wala naman kung pigil sa inyo mga opera, no? Pero this is a really good candidate para sa isang mid-range na racing bike. So again, thank you, Ate Red. And since binag-check ko na yung bike ni Ate Red, pagsasamantalayin ko na tong time na to para sabihin sa inyo na nagbebenta po din sila ng mga apparels, no? Tulad ng mga jacket, windbreaker, blah, 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 mga ganun. So, kindly like, share, and of course, support na rin ang kanilang store. Yun ang Thrift Slick. Ilalagay ko din link down in the description. And bumili na pala ako dito. Solid, socially distanced na delivery, fast, safe, and good. So, kung gusto nyo mga ganitong klaseng mga jacket, no, mga damit, then, no other than, dito na kayo sa Thrift Slick clothing line. So, yan, niligay ko yung link down in the description. And also, guys, meron na po tayong bagong t-shirt, bagong merch. So, kung gusto nyo po bumili mga fixed gear t-shirt, for example, itong Danger Brakeless, for example, itong Pixie Bulok, itong muff na to, basta about sa fixed gear, tapos gusto nyo damit na about sa fixed gear, huwag na kayong lalayo. Look no further kundi dito sa Manila Urban Fix Mercs Fixed Gear T-shirt. So, as usual po mga kamappers, ride breakers, ride safe at the daan, magalapit sa truck and bus. And of course, mag-suit po rin na helmet and sumunod sa batas traffic ko. Bye-bye!